Mainit ang hangin nang bumaba si Lea Mendoza sa bus terminal ng Cubao. Bitbit niya ang isang lumang backpack at isang pangarap. Magsisimula siya ng bagong buhay sa Maynila. Matagal na niyang gustong subukan ang swerte dito matapos siyang magtrabaho bilang waitress sa probinsya. Habang naglalakad siya sa kalsada, napapahawak siya sa maliit na kwintas na bigay ni Ethan, ang lalaking minahal niya noon. 5 taon na ang nakalipas mula nang huli silang magkita. Naghiwalay sila dahil kailangan ni Ethan umalis papuntang Maynila para sa trabaho at si Lea naman ay naiwan sa probinsya para sa pamilya. "Kaya mo to, Lea," mahinang sabi niya sa sarili habang pinagmamasdan ang mataas na gusali na kanyang bagong papasukan. Panibagong simula. Nagsimula siya sa bagong trabaho bilang assistant sa isang event company. Masaya siya kahit nakakapagod. Dekorasyon, kape, tawag, meetings, lahat sabay-sabay. Pero kahit abala, may mga sandaling napapatulala siya. Naiisip niya kung kumusta na si Ethan. Isang hapon, habang abala siya sa pag-aayos ng mga bulaklak para sa isang corporate event, may lumapit sa kanya. "Excuse me, miss, ikaw ba si Lea Mendoza?" Paglingon niya, parang tumigil ang mundo niya. Nakatayo sa harap niya si Ethan de la Cruz. Nakasuot ito ng puting polo at may nakapaskil na ngiti na matagal na niyang hindi nakita. Hindi siya agad nakasagot. Parang gusto niyang umiyak at tumawa pagkakita sa lalaki. Ethan?" Halos pabulong na wika niya. Ngumiti ito. Ang tagal nating hindi nagkita. At sa sandaling iyon, parang bumalik ang lahat. Ang mga alaala, tawanan, at pangakong minsan nilang binitawan sa ilalim ng bituin sa probinsya. Ngunit ngayon, iba na ang mundo nila. Iba na rin ang mga pangarap nila. Tahimik silang dalawa. Ramdam ni Lea ang mabilis na tibok ng puso niya habang nakatingin kay Ethan. Hindi niya alam kung matutuwa siya o mahihiya. Ang dami niyang gustong itanong. Pero parang naumid ang kanyang dila. "Ang ganda mo pa rin," sabi ni Ethan sabay ngiti. Napayuko si Lea. Pilit na itinatago ang pamumula ng pisngi. "Ikaw din, mas gwapo ka ngayon ah. Halata sigurong mayaman ka na." Napatawa si Ethan. "Hindi naman, trabaho lang." "Ikaw, dito ka na pala sa Maynila." "Oo," sagot ni Lea habang inaayos sa mga bulaklak sa mesa. "Bago lang din ako sa trabahong ito. Sinusubukan kong magsimula ulit." Tumango si Ethan. "Alam mo, matagal na kitang gustong hanapin. Pero naisip ko, baka ayaw mo na akong makita." Napatigil si Lea. Bakit mo naman nasabi yan?" "Dahil ako yung umalis. Ako yung nangako na babalik. Pero hindi ko nagawa." Sandaling katahimikan ang namagitan sa kanilang dalawa. Pareho silang hindi makatingin sa isa't isa. "Ethan," mahina niyang sabi, "tapos na yon. Naiintindihan ko naman na kailangan mong unahin ang pangarap mo." Ngumiti si Ethan, pero kita sa mga mata niyang may lungkot. "Pero hindi ko naman planong kalimutan ka, Lea." Bago pa siya nakasagot, tinawag na si Lea ng kanyang boss. "Lea, yung stage design, pakicheck." Tumango siya at dali-daling lumayo. Pero habang naglalakad, napangiti siya ng lihim. Hindi niya alam kung bakit, pero parang bumalik ang sigla sa puso niya. At sa gilid ng venue, si Ethan naman ay tahimik na nakatingin sa kanya habang pinanunood ang kanyang ginagawa. Kinabukasan, maaga pa lang ay nasa event hall na si Lea. Habang inaayos niya ang mga mesa, hindi pa rin niya maalis sa isip si Ethan. Parang ang hirap paniwalaan na nagkita silang muli matapos ang 5 taon. Habang nag-aabot siya ng mga folder sa mesa, bigla na lang siyang may narinig na pamilyar na boses sa likod niya. "Ayaw mo talaga akong pansinin ha?" Paglingon niya, nandoon si Ethan, may dalang kape at nakangiti. "Akala ko, busy ka." Sabi ni Lea. "Busy nga," sagot ni Ethan, "pero mas busy akong iniisip kung kumusta ka." Napailing si Lea,
pero hindi maitago ang ngiti. Ay nako, hindi ka na nagbago. Puro ka talaga kalokohan. Oy hindi nagsasabi lang ng totoo. Sabi ni Ethan, gusto mo ba sabay tayong mag-lunch mamaya? Gusto kong makausap ka ng matagal. Sandali siyang natahimik. Gusto niyang umuo agad pero natatakot din siya. Ethan, baka may ibang makakita tsaka wala akong tinatago, Leia. Magkaibigan naman tayo, di ba? Sabay kindat ni Ethan. Napatawa siya. Sige na nga, pero sagot mo Lagi namang sagot ko. Sagot ni Ethan na may ngiti. Sa isang simpleng karinderya sa tabi ng kanto, doon sila nagkita. Habang kumakain, tahimik sila sa una hanggang sa magsalita si Ethan. Namiss kita, Leia. Napatigil si Leia. Ethan, alam kong ang dami kong pagkukulang. Pero noong mga panahong wala ka, doon ko lang na-realize, ikaw pala talaga yung tahanan ko. Napayuko si Leia, pilit na pinipigilan ng luha. Bakit ngayon mo lang yan sinasabi? Dahil ngayon lang kita ulit nakita. Tahimik silang pareho. Sa gitna ng ingay ng Maynila, para silang dalawa lang ang tao sa mundo. At sa sandaling yon, naramdaman ni Leia na kahit gaano katagal, may mga damdamin talagang hindi nawawala. Pagkatapos ng tanghalian, naglakad sina Leia at Ethan, papunta sa sakayan. Tahimik lang silang dalawa pero ramdam ni Leia ang tibok ng puso niya sa bawat hakbang. Naalala mo yung daan papuntang ilog sa atin noon? Biglang tanong ni Ethan. Napangiti si Leia. Oo naman, doon ka unang naligo kahit walang ekstrang damit Tumawa si Ethan. Kasi gusto kong patunayan na hindi ako maarte. Ang napatunayan mo lang ang magyabang. Sabi ni Leia sabay tawa. Habang naglalakad sila, ramdam ni Ethan ang gaan ng loob niya. Parang bumalik sila sa mga panahong simple lang ang lahat. Walang trabaho, walang pressure, puro tawanan lang. Pagdating ni Leia sa bahay ay napahiga agad siya. Nakatingin sa kesame habang hawak ang cellphone. May mensahe galing kay Ethan. Nang buksan niya ito, nakasulat doon ng, "Salamat sa oras mo kanina. Masaya akong makita ka ulit." Napangiti siya at marahang nag-type ng sagot. Ako rin, parang ang dami-dami nating gustong pag-usapan. Bago pa siya makatulog ay hindi niya maiwasang maalaala ang lahat. Ang unang yakap, ang mga tawanan, at ang gabing umalis si Ethan sa kayang bus habang pinipigilan niyang umiyak. Akala ko, tapos na kami. Mahina niyang bulong, pero bakit parang nagsisimula ulit? Bulong niya sabay pikit ng kanyang mga mata. Kinabukasan sa opisina, abala si Leia sa pag-aayos ng design proposal nang may biglang dumating na delivery, isang maliit na kahon. Pagbukas niya, may laman itong paborito niyang chocolate at isang note. Nakalagay sa note ang salitang, "Para sa babaeng gusto kong mapasaya ulit." At ang initial ni Ethan na E. Napatakip ng bibig si Leia, hindi makapaniwala. Si Ethan talaga. Bulong niya sabay ngiti. Pero sa di kalayuan, may isang babaeng nakatingin sa kanya. Si Mira. Office mate niya ito na tila kilala rin si Ethan. Kinabukasan abala si Leia sa pag-ayos ng mga gamit sa opisina. Tahimik lang siya habang inaayos sa mga papel pero ramdam niya ang mga matang nakatingin sa kanya. Si Mira, ang bagong project coordinator. Maganda yung bulaklak na binigay sa'yo kahapon Sabi ni Mira na may ngiti pero halatang may halong kuryosidad. Ngumiti lang si Leia. Oo, bigay lang ng kaibigan. Kaibigan? Tanong ni Mira, sabay taas ng kilay. Kaibigan? O ex mo? Natigilan si Leia. Ha? Paano mo? Si Ethan, di ba? Siya yung architect ng project natin ngayon. Matagal ko na siyang kakilala. Sabi ni Mira sabay kindat. Close kami noon. Ngumiti lang si Leia pero ramdam niya ang kirot ng dibdib. Hindi niya alam kung anong close ang ibig sabihin ni Mira pero ayaw niyang patulan. Pag uwi ni Leia, nag-text si Ethan. Kita tayo bukas after work. May gusto akong sabihin. Hindi agad siya nakasagot.
Hindi niya alam kung tungkol saan yon, baka tungkol sa trabaho o baka kay Mira. Kinabukasan nagkita sila sa isang maliit na cafe. Tahimik si Ethan pero halatang kinakabahan. Leia, sabi niya, si Mira, dati kong kaibigan. Naging malapit kami noong nagtatrabaho ako sa firm niya dati. Pero wala na ng kahit na ano sa amin ngayon. Tumango si Leia. Okay lang, wala naman akong sinasabi. Pero gusto kong malinaw sa'yo. Sabi ni Ethan, ikaw ang gusto kong makasama ngayon, hindi na siya. Napayuko si Leia, ramdam ang kilig at kaba. Ethan, huwag kang basta-basta mag-promise. Mahina niyang sabi. Nasaktan na tayo pareho noon. Alam ko, Leia. Sagot ni Ethan. Pero ayoko nang maulit yun. Lumipas ang mga araw. Mas madalas na silang magkasama. Nandoon ang mga tawanan at simpleng kwentuhan. Bumabalik ang kilig na matagal na nawala. Minsan, habang pauwi, maulan. Wala pa namang dalang payong si Leia. Pero nakita niyang tumatakbo si Ethan papunta palapit sa kanya at may dalang payong. Akala ko hindi mo na ako sasamahan. Sabi ni Leia sabay hawak sa kamay ni Ethan na may dalang payong. Ngumiti si Ethan. Hindi ko naman kayang iwan ka sa gitna ng ulan, no? Tawa lang sila ng tawa habang basang-basa pareho, pero masaya. Sa simpleng sandaling yon, parang bumalik sila sa dati. Dalawang pusong walang takot magmahal. Habang mas lalong napapalapit sila sa isa't isa, mas dumadami rin ang mga tanong sa isip ni Leia. Isang gabi, habang naglilinis ng opisina, napansin niyang naiwan ang folder ni Mira. Sa loob nun, may mga lumang pictures. Isa roon ay si Ethan. Yakap si Mira. Napatigil si Leia. Hindi niya alam kung kailan iyon kuha. Pero malinaw ang saya sa mga mukha nila. Kinabukasan, hindi niya mapigilang tanungin si Ethan. Ethan, naging kayo ba ni Mira? Natahimik ito sandali bago sumagot. Oo, pero matagal na yon. Nang akala ko, hindi na tayo. Parang may pumutok sa dibdib ni Leia. Hindi niya alam kung maiiyak ba siya o magagalit. Bakit hindi mo sinabi? Dahil ayokong mawala ka ulit. Sagot ni Ethan. Ilang araw na hindi nagkikita sina Leia at Ethan. Iniiwasan niya ang mga tawag nito. Gulong-gulo ang isip niya. Mahal pa rin niya si Ethan pero natatakot siyang masaktan uli. Isang gabi, nakatanggap siya ng mensahe. Leia, nandito ako sa labas. Pakinggan mo lang ako kahit sandali. Sabi ni Ethan sa mensahe. Paglabas niya, nandun nga si Ethan. Basang-basa sa ulan. Hawak ang maliit na payong. Pasensya na kung hindi ako naging tapat agad. Sabi ni Ethan. Pero wala akong ibang mahal kundi ikaw. Hindi na nagsalita si Leia. Lumapit siya kay Ethan kahit maulan at niyakap niya ito ng mahigpit na para bang ayaw niya na itong pakawalan. Simula noon, unti-unti silang bumalik sa dati. Lumalabas silang magkasama, nagkakape, nagkukwentuhan, pero sa kabila ng saya, alam ni Leia na hindi pa tapos sa mga pagsubok. Isang araw, tinawag siya ng boss nila. Leia, may bagong project tayo. And guess what? Ikaw ang magiging head coordinator. Napangiti siya. Pero napalunok siya nang marinig ang kasunod na sinabi nito. Partner mo si Architect Ethan de la Cruz. Napatingin siya kay Ethan na may malaking ngiti sa labi. Mukhang magiging mahaba ang istorya nila at hindi lang sa pag-ibig kundi pati sa pangarap. Habang nagtatrabaho sila sa iisang project, mas madalas silang magkasama. Pero napapansin ni Leia, laging nandyan si Mira. Laging nakikialam. Laging may dahilan para lumapit kay Ethan. Coffee, Ethan? Tanong ni Mira sabay ngiti. Salamat. Sagot ni Ethan pero ramdam ni Leia ang kirot. Pag-uwi, hindi niya mapigilang magtanong. Ethan, bakit parang okay lang sa'yo yung ginagawa ni Mira? Wala yun, Leia. Don't mind her. Pero nakita ko parang may gusto pa siya sa'yo. Tumahimik si Ethan. Lumapit siya kay Leia at hinawakan ng kamay nito.
Ang mahalaga, ikaw lang ang gusto kong makasama. Ngumiti si Leia pero sa puso niya may kaba pa rin. Isang gabi habang nag-overtime si Leia, lumapit si Mira. Alam mo, hindi mo siya kilala katulad ko. Sabi ni Mira, ako yung kasama niya nung panahong wala ka. Matagal na yun, Mira. Sagot ni Leia, wala na yun. Sigurado ka? Tanong ni Mira sabay ngiti. Kasi minsan ang mga alaala bumabalik. Umalis si Mira at iniwan si Leia na puno ng tanong. At doon nagsimula ang pagdududa, hindi sa pagmamahal niya kundi sa tiwala. Kinabukasan halos hindi magkausap sina Leia at Ethan. Okay ka lang? Tanong ni Ethan. Okay lang. Sagot ni Leia pero halatang may lungkot. Sa gitna ng trabaho biglang dumating si Mira, hawak ang folder. Ethan, yung design mo, kailangan nating pag-usapan. Sa office ko na lang. Tahimik lang si Leia pero sa loob-loob niya parang gusto niyang umiyak. Hindi niya alam kung hanggang kailan niya kayang tiisin ang takot na baka mawala ulit si Ethan. Isang gabi, nagdesisyon si Leia. Kumuha siya ng leave at umuwi muna sa probinsya. Kailangan niyang huminga. Pagdating niya roon, sinalubong siya ng mga alon at hangin ng dagat. Dito muna ako. Bulong niya. Ayokong masira ulit. Samantala, sa Maynila, labis na nag-alala si Ethan. Araw-araw niyang tinetext si Leia pero walang sagot. Please Leia, kahit isang reply lang. Pagkalipas ng ilang araw, pumunta si Ethan sa probinsya. Pagdating niya sa dalampasigan, nakita niya si Leia nakaupo sa buhanginan. Tahimik na pinagmamasdan ng dagat. Leia, pahina niyang sabi. Paglingon nito, nagulat siya. Ethan? Bakit ka nandito? Dahil hindi ko kayang wala ka. Sagot nito, kung may pagkakamali ako, gusto kong ayusin yun kasama ka. Tumulo ang luha ni Leia. Lumapit si Ethan at hinawakan ng kamay niya. At kahit ilang ulit pa, ikaw pa rin ang pipiliin ko. Muling nagbalik si Leia sa Maynila, dala ang pag-asa at kapatawaran. Magkasabay silang pumasok ni Ethan sa opisina. At kahit nandoon pa si Mira, hindi na siya natitinag. Leia, sigurado ka ba rito? Tanong ni Ethan. Ngumiti siya. Oo naman, kasi minsan kailangan sumugal ulit sa pag-ibig para makita kung kaya ka pa rin itong paligayahin. At sa unang pagkakataon, hindi na siya takot. Lumipas ang mga buwan, naging mas maayos ang lahat kina Leia at Ethan. Pareho silang masaya sa trabaho at sa isa't isa. Pero habang naging maayos ang buhay nila, may bagong oportunidad na dumating. Isang malaking event company sa Singapore ang nag-alok kay Leia ng trabaho. Malaki ang sahod pero kailangan niyang lumipad at iwan si Ethan. Kinagabihan, nag-usap sila sa park. Ethan, ayokong iwan ka pero minsan lang dumating ang ganitong chance. Sabi ni Leia. Tahimik lang si Ethan, halatang nagpipigil. Kung yan ang gusto mo, susuportahan kita. Pero sana, bumalik ka pa rin sa akin. Yumakap si Leia. Pangako, babalik ako. Nang lumipad si Leia papuntang Singapore, halos araw-araw silang nag-uusap ni Ethan. Video call sa umaga, chat sa gabi. Pero habang tumatagal, naging bihira na ang tawag. Pareho silang busy at unti-unting nararamdaman ni Leia ang distansya. Isang gabi, habang nakaupo siya sa balcony, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Ethan. Pasensya na Leia, ang dami kong ginagawa pero araw-araw pa rin kitang naiisip. Napangiti siya kahit may luha sa mata. Sapat na yon. Pulong niya. Pagkalipas ng halos isang taon, bumalik si Leia sa Maynila. Hindi niya sinabi kay Ethan. Gusto niyang sorpresahin ito. Dumiretso siya sa opisina ni Ethan. Pagdating niya, nakita niyang nakataliko dito at abala sa laptop. Excuse me, Architect de la Cruz. Biro ni Leia. Paglingon ni Ethan, nanlaki ang mga mata niya. Leia? Tumakbo siya papalapit at niyakap ito ng mahigpit. Sabi ko sa'yo, babalik ako, diba? Muling bumalik ang lahat sa dati. Tawanan, date at kulitan.
Ngunit ngayon, mas matatag sila. Hindi na sila takot sa layo o sa nakaraan. Habang naglalakad sila sa luneta, tinanong ni Ethan, "Kung bibigyan ka ulit ng chance umalis, aalis ka pa ba?" Ngumiti si Leia. "Kung wala ka dun, hindi na siguro?" Napangiti si Ethan at niyakap ng mahigpit si Leia. Isang gabi, dinala ni Ethan si Leia sa lugar kung saan sila unang nagkita ulit, sa event hall. Tahimik lang, may mga ilaw at mga bulaklak. Lumuhod si Ethan at binuksan ang isang maliit na kahon na may lamang singsing. "Leia Mendoza, handa ka na bang mahalin ako habang buhay?" Tumulo ang luha ni Leia habang tumatawa. "Oo naman, Ethan. Noon, ngayon, at kahit kailanman." Tumayo si Ethan at isinuot ang singsing kay Leia. Pagkatapos, hinalikan niya ito sa noo. Simple lang ang kasal nila pero puno ng pagmamahal. Dumalo ang mga kaibigan, pamilya at ilang katrabaho. Habang naglalakad si Leia sa aisle, halos maiyak si Ethan. Sa wakas, sabi niya, "Ikaw na talaga." Pagkalipas ng 9 na buwan, ipinanganak ni Leia ang isang batang lalaki. Pinangalanan nila itong Nathaniel, tanda ng bagong simula sa buhay nila. At dito na po nagtatapos ang maikling kwento ni Ethan at Leia. Maraming salamat po. Nawa po'y patuloy niyong suportahan ang aking mga kwento. Maraming salamat po and God bless you po sa lahat.